Siya ay inabandonan ng Diyosa dahil sa pagiging isang irang na bayani na may pinakamahinang kasanayan, ngunit ito ay lumalabas na overpowered, at siya ay nag-level up upang maging pinakamalakas. Nagsimula ang kwento sa isang lalaki na nagngangalang Toka, habang nalaman nating nag-iisa siya dahil sa kanyang traumatikong pagkabata. Ang kanyang klase ay nasa biyahe, ngunit ang presidente ng klase, si Ayaka, ay binubuli ng isang lalaki na nagngangalang Omaki, na kinuha ang kanyang libro ng walang dahilan. Tila hindi sila pinapansin ng lahat, ngunit iniisip ni Toka ang tungkol sa pagtulong sa kanya, at kahit na alam niyang wala siyang magagawa, humakbang siya at sinabihan si Omaki na ibalik ang aklat ni Ayaka. Nag-iisip si Omaki kung ano ang kanyang gagawin tungkol dito, ngunit ang alpha male ng klase, si Takodo, ay nagsabi kay Omaki na ibalik ang aklat. Sinabi niyang wala siyang pakialam kay Ayaka, ngunit pagod na siyang makinig sa kanila, kaya umatras si Omaki at ibinalik ang libro ni Ayaka. Umupo siya, at nagsimula siyang mambuli ng isa pang lalaki na nagngangalang Yasoto, ngunit sa wakas ay pinigilan siya ng kanilang guro, si Kamacho. Lahat sila ay biglang dinala sa ibang mundo, at tinanggap sila ng Diyosa, si Vezea, bilang mga piniling bayani. Ipinaliwanag niya na sila ay nasa kaharian ng alien at ipinatawag upang talunin ang Demon Emperor. Ang mga bayani ay nagawang talunin siya 200 taon na ang nakalilipas, ngunit siya ay muling nabuhay, kaya gusto niyang bigyan siya ng kanilang lakas muli. Nataranta ang mga estudyante at iniisip kung nasa ibang mundo ba talaga sila, ngunit pinatahimik sila ni Camacho at binanggit na hindi rin niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit sa tingin niya ay dapat muna silang makinig kay Vezea pansamantala. Nagtataka si Takodo kung ano ang mangyayari kung hindi nila siya tutulungan, at binanggit ni Vezea na hindi sila makakauwi. Ipinaliwanag niya na ang ritual ng pagpapatawag ay nangangailangan ng isang espesyal na elemento na tinatawag na Demon King Essence, at mayroon lamang 2 paraan upang makuha ito. Ang unang paraan ay upang makuha ang puso ng Demon King, at ang pangalawa ay upang kolektahin ang essence na ilalabas niya sa kanyang pagkatalo gamit ang isang espesyal na kwintas. Tumanggi si Omaki na tulungan siya dahil wala silang kinalaman sa Demon Emperor, ngunit lumuhad si Vezea at nagmakaawa sa kanila na iligtas ang mundo. Nagtataka si Ayaka kung paano niya inaasahan na tutulong sila dahil tao lang sila, ngunit sinabi niya sa kanila na mayroon silang mga kapangyarihan. Sinabi niya sa kanyang mga sundalo na maglabas ng isang halimaw, at hinayaan niya itong tapusin ang isa sa kanilang mga bilanggo, ngunit pagkatapos ay pinasabog niya ito gamit ang isang spell ng apoy, na nagpapaniwala sa mga estudyante na nasa ibang mundo sila. Sinabi niya sa lahat na sumama sa kanya, at sinabihan niya silang ilagay ang kanilang mga kamay sa isang bowl ang kristal, na nagpapakita sa kanila kung gaano sila kalakas. Kaya isa-isang lumapit ang mga estudyante sa bola, at habang inilalagay ni Omaki ang kanyang kamay dito, may maliwanag na pulang ilaw na nagpa-excite kay Vezea, kaya nagsimula siyang magmayabang. Pero kapag si Takodo na, nabasag ng kanyang kapangyarihan ang bola, at nabigla sila dahil ibig sabihin ay S-rank siya, na siyang pinakamalakas na level. Nakuha rin ni Ayaka ang S-rank, at nakuha rin ito ng isa pang babae. Hindi makapaniwala si Vezea na 3 sila dahil kadalasan isa lang ang pinakamarami. Sumunod na lumapit si Toka, ngunit napakahina ng kanyang ilaw kaya hindi man lang sinabi ni Vezea sa kanya ang kanyang ranggo, na nagpapaunawa sa kanya na hindi siya maaaring maging espesyal kahit sa ibang mundo. Sumunod si Yasoto, at sinabi ni Vezea na ang reaksyon ay kapareho ng madilim na bayani mula sa nakaraan, na kilala bilang pinakamalakas na bayani sa lahat ng panahon. Kaya nagsimulang tumawa si Yasoto, na nagsasabi na sa wakas ay oras na niya para sumikat. Pagkatapos noon, sinabi ni Vezea sa lahat kung paano buksan ang screen ng kanilang status, at nabanggit niya na lahat ay may likas na natatanging kasanayan. Ang mga bagong kasanayan ay maaari ring magising sa ibang pagkakataon. Napagod si Omaki sa mga paliwanag, at sinabihan siya ni Camacho na huwag maging walang modo, ngunit pinagsabihan siya ni Omaki dahil isa lang siyang D-rank. Tinawag ni Vezea si Toka sa harapan, at ipinahayag na mayroon silang ritual ng pagtanggal sa pinakamababang ranggo na bayani upang hindi siya magdulot ng gulo para sa iba. Sinabi niya sa kanya na ipapadala siya sa mga inabando ng guho, ngunit kung mabubuhay siya at maabot ang ibabaw, siya ay papayagang mamuhay ng malaya. Iniisip niya kung mapanganib ang mga guho, kaya binanggit niya na maraming kriminal at bayani ang ipinadala doon. Sinabi ni Toka sa kanya na mayroon siyang kakaibang status effect skill, ngunit wala siyang pakialam dahil kadalasang walang silbi ang mga ganoong kasanayan.
Ang mga ito ay may mababang antas ng tagumpay, at kahit na kapag ito ay gumana, sila ay nakakaapekto lamang sa mga halimaw na mababa ang antas. Sinabi niya na mababa rin ang kanyang mga istatistika, kaya kahit na ang pag-level up ay hindi makakatulong sa kanya. Nagsimulang magpanik si Toka at naisip ni Takodo na dapat nilang ituloy ito, ngunit nilapitan siya ni Yasuto. Naaalala niya ang pagtulong sa kanya noong nakaraan, kaya sa tingin niya ay ibabalik niya ang pabor, ngunit sinabi sa kanya ni Yasuto na ipakita sa kanya ang paggalang dahil mayroon siyang mas mataas na ranggo. Sinimulan ni Vizia ang ritual na ipadala si Toka sa mga guho, ngunit binigyan niya siya ng isang bag dahil ang bawat bayani ay nakakakuha ng isang natatanging item kapag sila ay ipinatawag, at ang bag ay ang kanyang item. Sinubukan siyang tulungan ni Ayaka, ngunit sinuntok siya ni Vizia at natambo siya. Nagalit si Toka, at sinubukan niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa pagpaparalise sa kanya, ngunit hindi ito gumana dahil mayroon itong permanenteng hadlang sa paligid niya. Sinubukan ni Takodo ang kanyang kakayahan sa Dragonac Buster, na nagdudulot ng pagsabog, at sinabihan siya ni Vizia na mag-ingat. Tinanong niya si Toka kung mayroon siyang anumang huling salita, at nagsimula siyang umiyak, ngunit naaalala niya ang kanyang nakaraan kung saan sinabi niya sa kanyang sarili na itigil ang pagpapanggap na mabuti, at sinabi sa kanya na lalapit siya para sa kanya kung mabubuhay siya. Na-teleport si Toka sa mga inabando ng guho, at sinubukan niyang buksan ang screen ng kanyang status, ngunit hindi ito gumana dahil sa kakulangan ng visibility. Kaya, ibinuhos niya ang mana sa kanyang bag, na nagbibigay liwanag sa kanyang paligid. Bigla siyang inatake ng isang minotaur, at habang sinusubukan niyang tumakas, natambo siya, kaya sa tingin niya ay masasawi na siya ngunit nagawa niyang pigilan ang mga galaw nito gamit ang kanyang kakayahang paralyze. Nagulat siya dahil sinabi ni Vizia na gagana lang ang kanyang kakayahan sa mga mababang antas na halimaw, at habang tumatakbo siya, inaatake siya ng halimaw na ibon, ngunit gumagana muli ang kanyang kakayahan. Iniisip niya kung espesyal ang kanyang kakayahan, ngunit habang tinitingnan niya ang screen ng kanyang status, nakita niyang halos wala na siyang mana, kaya ginamit niya ang huli para tamaan ng lason ang halimaw. Nagalak siya na gumana ito, ngunit muling nagpakita ang Minotaur. Sa halip na sumuko, naghanda si Toka na tapusin ito dahil ito lang ang tanging paraan para mabuhay siya. Napagtanto niyang naubos na niya ang lahat ng kanyang bonus na mana, kaya iniisip niya kung ano ang mangyayari kung gagamitin din niya ang lahat ng kanyang natural na mana. Sinusubukan niyang gamitin muli ang kanyang paralyzing skill, ngunit nagulat siya nang hindi ito gumana. Sinasabi sa kanya ng system na hindi niya magagamit ang parehong kasanayan ng paulit-ulit sa isang target, kaya gumamit siya ng isang kasanayan sa pagtulog sa Minotaur at sinusundan ito ng kanyang lason. Ngunit laking gulat niya nang magpakita ang isang malaking grupo ng mga halimaw. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang kakayahan sa pagpaparalisa, at naabot niya ang kanyang mga limitasyon, ngunit nasawi ang ibong nalasan niya, at bigla siyang nag-level ng hanggang sa mahigit 200, at naibalik ang kanyang mana. Patuloy niyang pinaparalisa ang mga halimaw, at nag-level up din ang kanyang mga kasanayan, na nagpapahintulot sa kanya na mag-target ng maraming halimaw ng sabay-sabay. Sa tingin niya, kay Vizia lang hindi gumagana ang kanyang skill dahil 100% na ang success rate niya mula nang ipadala siya sa guho. Ginagamit niya ang kanyang lason sa mga halimaw, at habang nagsisimula silang masawi, lalo siyang nag-level up. Ginagamit din niya ang kanyang mga kasanayan sa pagtulog upang makapag-level up ito, at kahit na alam niyang anumang maaaring mangyari, sa tingin niya ay makakaligtas siya dahil kaya niyang tapusin ang lahat ng mga halimaw gamit ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan. Naabot niya ang level 500 at habang pinupuntahan niya ang natitirang mga halimaw, nagulat siya nang tumakas ang mga ito. Tinitipon niya ang lahat sa paligid niya, ngunit alam niyang kailangan niyang maghanap ng pagkain at tubig para mabuhay. Pagkatapos niyang walang mahanap, bumalik siya sa mga halimaw na pinaslang niya at nagpas siyang kainin ang mga ito, ngunit masyadong matigas ang kanilang mga katawan. Wala siyang lakas para gumalaw, ngunit nakita niyang nag-iba na ang kulay ng hiyas sa kanyang bag, at nang kunin niya ito, laking gulat niya nang may makitang pagkain sa loob nito, at nagtataka siya kung paano ito gumagana. Sa paglipas ng panahon, patuloy na pinapaslang ni Toka ang bawat halimaw na dumarating sa kanya, ngunit nagsimula siyang umiyak at iniisip kung para saan niya ito ginagawa. Naaalala niya ang oras na kinuha siya ng kanyang tiyahin at tiyuhin, at itinuro nila sa kanya kung ano ang pakiramdam ng kabaitan, ngunit sa palagay niya ay nabigo niya sila dahil wala siyang nararamdaman habang pinapaslang niya ang mga halimaw. Pero alam niyang kailangan niyang tanggapin kung sino siya.
Patuloy niyang ginalugad ang mga ruins, at habang ibinubuhos niya ang kanyang mahika sa isang hiyas, isang pinto ang bumukas. Nagulat siya nang makita niya ang mga katawan ng tao sa loob dahil hindi niya akalain na may ibang makakarating dito sa guho. Tumingin-tingin siya sa paligid at nakakita ng isang bag ng mga hiyas na napagpasyahan niyang kunin dahil sa palagay niya ay magiging kapaki-pakinabang iyon kapag naabot niya ang ibabaw. Ginalugad niya ang iba pang mga silid, ngunit may nakita siya na nangangailangan ng maraming mana upang mabuksan. May nakita siyang sulat sa tabi ng katawan sa silid. Ang skeleton ay isang lalaking nagngangalang Angad, na dating kilala bilang Dark Hero. Naalala ni Toka na sinabi ni Vizia na si Yasuto ay may parehong reaksyon mula sa kristal bilang ang Dark Hero. Binanggit sa liham na si Vizia ang nagpadala kay Angad sa mga guho dahil sa tingin nito sa kanya ay nakakasira ng paningin, at may gusto itong ibigay sa taong nagbabasa ng sulat. Nagalit si Toka kay Vizia dahil sinabi niya sa lahat na masama ang Demon Emperor, ngunit sa tingin niya ay mas malala siya. Iniisip din niya na naging katulad niya ito dahil, imbes na iligtas ang mundo, gusto lang nitong makaganti. Sinuri ni Toka ang bag sa tabi ng skeleton at nakahanap ng isang libro sa ipinagbabawal na sining, na nagpasya siyang dalhin sa kanya, sa pag-aakalang maaaring ito ay kapaki-pakinabang. Pagkatapos nito, nakakita siya ng isang ipinagbabawal na magic scroll. Hindi niya mabasa kung ano ang nakasulat dito, ngunit sa tingin niya ay makapangyarihang spell iyon. Kung i-decrypt niya ang scroll, maaaring ito ang maging trump card niya laban kay Vizier. Binuksan ni Toka ang Forbidden Arts book, at nagulat siya dahil may babala ito na nagsasabi sa kanya na maging aware sa Soul Eater dahil ito ang pumaslang sa lahat. Nakarating siya sa isa pang silid, at nakita niyang kailangan nito ng isang hiyas upang mabuksan, na nagpapaisip sa kanya kung ito ay humahantong sa ibabaw. Pero nakabantay din siya dahil kung exit ang pinto, dapat malapit lang ang Soul Eater. Tumingin-tingin siya sa paligid at may nakita siyang mukha na naka-embed sa dingding, ngunit bago niya magamit ang paralyze skill, isang laser ang tumama sa kanyang kamay. Napagtanto niya na ang laser ay naisaaktibo kapag nagsimula siyang umatake, at alam niyang ang Soul Eater ay dapat na makapangyarihan dahil pinaslang nito si Angad, na kilala bilang pinakamalakas na bayani. Ngunit kailangan pa rin niya itong labanan dahil kailangan niya ang hiyas sa mukha nito para mabuksan ang pinto. Iniisip ni Toka kung paano niya kailangang tawagin ang pangalan ng skill na gusto niyang gamitin, ngunit hindi siya binibigyan ng sapat na oras ng Soul Eater, kaya hindi niya alam kung paano niya ito matatalo. Ang pader sa likod ng Soul Eater ay biglang nabasag, at iniisip ni Toka na ito ang halimaw na namamahala sa mga guho, kaya ibig sabihin ito na ang huling kaaway na kailangan niyang harapin bago siya makatakas. Ang Soul Eater ay nagsimulang magsuka, at ito ay naging mga halimaw, ngunit si Toka ay nabigla dahil mayroon silang mga mukha ng tao. Napagtanto niya na ang Soul Eater ay nagpapakita sa kanya kung ano ang reaksyon ng mga tao bago sila nasawi, at nasisiyahan itong makita ang kanyang mga reaksyon. Naparalisan niya ang mga ito, ngunit nang gagamitin na niya ang kanyang kakayahan sa lason, pinigilan niya ang sarili dahil hindi niya magagamit ang gayong kakilakilabot na kasanayan sa isang bagay na mukhang tao. Ang Soul Eater ay gumagawa ng higit pang mga halimaw dahil natutuwa itong makita siyang nagdurusa, ngunit bigla itong naparalisa ni Toka. Binanggit niya na ang Soul Eater ang pinakamasaya, na nagpababa sa kanyang bantay, na nagsasabing ang labis na kumpiyansa nito ay ang pagbagsak nito. Habang pinapaslang ni Toka ang Soul Eater, nagpapakita sa kanyang harapan ang mga kaluluwa ng lahat ng napaslang nito, at pinasalamatan nila siya sa pagtalo sa halimaw, na hinihiling sa kanya na tulungan silang makaganti kay Vizier. Inilagay ni Toka ang hiyas sa pintuan, at sa wakas ay nakalabas siya sa mga guho. Samantala, sa ibabaw, nakikita natin si Omaki na humahabol sa isang lobo, ngunit madaling pinasabog ni Takodo ang isa gamit ang kanyang Dragonac Buster. Ang isang babae na nagngangalang Karen ay nahihirapan sa pangangaso, ngunit ang isa pang babae na nagngangalang Aragi ay hinuhulaan na ang kanilang klase ay babagsak dahil lahat ay may malaking kakuhan. Ang masaklap pa, lahat sila ay nakatalaga ng mga ranggo. Sinabi niya na ang mga tao ay nagsasama-sama at nais na sumama sa kanya si Karen. Alam niyang si Karen ay D-rank lamang, kaya hindi niya inaasahan na mapabilang siya sa grupo ni Takodo. Sinabi niya kay Karen na maingat na magpasya kung sino ang gusto niyang makasama dahil pagkatapos talunin ng Demon Emperor at bumalik sa kanilang mundo, ang kanilang mga tagumpay ay maaaring magbago ng kanilang katayuan. Kaya kung hindi siya matalinong pumili, maaaring mahirapan siyang maghanap ng lugar kung saan siya nararapat.
Ngunit bago siya makasali sa kanilang grupo, sinabi ni Aragi na hindi pa niya naklear ang pagsubok na ibinigay sa kanila ni Vizaya, kaya naglabas sila ng isang maliit na halimaw na nakakadena, at sinabihan niya si Karen na tapusin ito. Nag-alinlangan si Karen sa una, ngunit nang makitang wala siyang ibang pagpipilian, inatake niya ito ng kanyang espada. Gayunpaman, nagsimula siyang umiyak habang naaalala ang oras na iniligtas ni Toka ang isang ligaw na pusa. Nakipagkita si Ayaka kay Vizaya, na parang malungkot sa nangyari kay Toka, ngunit binanggit niya na ito ay isang ritual na kailangang maganap. Sinabi niya kay Ayaka na habang siya ay na-knockout, ang iba pang mga bayani ay binigyan ng pagsubok upang makita kung makakapaslang sila ng isang halimaw, at ang mga nabigo sa pagsusulit ay na-disqualify. Sinabi sa kanya ni Ayaka na hindi siya sang-ayon sa paraan ng kanyang ginagawa, ngunit si Vizaya ay nagsimulang tumawa at nabanggit na ang lahat ay may iba't ibang opinyon. Kaya, bilang Diyosa, lahat sila ay tinitiis niya, ngunit ang mahihina ay kailangan pa ring itapon. Alam ni Ayaka na pinahahalagahan siya ni Vizaya dahil siya ay isang S-rank na bayani, kaya nag-aalok siya na i-cover ang mga mag-aaral na bumagsak sa pagsusulit kung hindi niya itatapon ang mga ito, at tinanggap ni Vizaya ang kanyang proposal. Samantala, umabot si Toka sa ibabaw, at binuksan niya ang screen ng kanyang status upang makita kung anong mga bagong opsyon ang mayroon siya para sa kanyang mga kasanayan. Gusto niyang makahanap ng taong makakalaban para sa kanya bilang kanyang vanguard, ngunit habang sumusulong siya, nakatagpo siya ng grupo ng mga slime na nananakot sa isang mas maliit. Natutuwa si Toka na makitang lumalaban ang mas maliit na slime, kaya nagpasya siyang tulungan ito at tinamaan ang iba gamit ang kanyang kakayahan sa pagkaparalise at lason. Nakikita niya na mayroon siyang opsyon na i-off ang kanyang mga kasanayan, kaya hinayaan niya ang iba pang mga slime, at pinuri niya ang maliit na slime sa pagtayo para sa sarili. Ang slime ay nagsimulang sumunod sa kanya, kaya nagpasya siyang dalhin ito sa kanya. Binuksan niya ang librong Forbidden Arts, at nakakita siya ng eksperimento upang palakasin ang slime. Sinabi niya sa slime na balak niyang maghiganti kay Vizaya, kaya dapat na itong umalis kung ayaw nitong sumama. Ngunit nagpasya ang slime na sumama sa kanyang paglalakbay, at pinangalanan ito ni Toka na Peg Amaro. Nakita namin ang isang babae na nagngangalang Sire habang hinahabol siya ng isang grupo ng mga lalaki, at napagtanto niyang hindi niya sila malalampasan, kaya inilabas niya ang kanyang espada at naghanda upang labanan. Ngunit ang mga lalaki ay nakatagpo kay Toka bago sila makarating sa kanya. Ang isa sa kanila ay nagsabi sa kanya na ibigay sa kanila ang lahat ng mayroon siya, at hahayaan nila siya, ngunit ang isa ay nais na subukan ang kanyang bagong talent, kaya plano niyang tapusin si Toka. Nakiusap si Toka sa kanila na palayain siya, ngunit inatake siya, kaya naparalisa niya ang lalaki, at napagtanto niya ang kanyang kakayahan na gumagana din sa mga tao. Hindi niya nakikita ang mga lalaki na kasing intimidating ng mga halimaw sa mga guho, ngunit pakiramdam niya ay mas malala ang kanilang intensyon, kaya alam niyang hindi siya magdaramdam kung tatapusin niya sila. Ginagamit niya ang poison skill para harapin sila, pero naramdaman niya si Syra. Nagulat siya dahil hindi niya maramdaman ang presensya ng mga taong humahabol sa kanya, ngunit nararamdaman niya si Toka. Nakikita niya ang paggalaw malapit sa kanya, kaya inatake niya ito, ngunit nagpakita si Toka sa likod niya at naparalisa siya. Nagpasya si Toka na kausapin siya ngunit pinanatili siyang paralisado para hindi na siya muling atakihin. Pinahihintulutan niya itong igalaw ang kanyang bibig, at binalaan niya ito na kung susubukan niya ang anumang bagay, mapaparalisa siya muli, ngunit ito ay isang bluff lamang dahil hindi niya magagamit ang parehong kasanayan ng maraming beses sa isang target. Nagtataka si Syra kung ano ang gusto nito sa kanya, kaya sinabi niyang nawawala siya dahil bago siya sa lugar, at gusto lang niyang bigyan siya ng impormasyon. Napansin niyang marami na siyang pinagdaanan, kaya hindi siya nagtitiwala sa mga estranghero, kaya naman hinahayaan lang niyang igalaw ang mukha nito. Bago sagutin ang tanong niya, nagtataka si Syra kung nakatagpo siya ng isang grupo ng mga lalaki, at sinabi niya sa kanya na pinaslang niya sila, na ikinagulat niya, ngunit hindi niya iniisip na nagsisinungaling siya. Sinabi ni Cyrus sa kanya na nasa kagubatan sila sa timog ng kaharian ng Alsa, at iniisip niya kung alam niya ang nakasulat sa scroll na nakuha niya mula sa England. Alam ni Cyrus na isa itong sinaunang script, at hindi niya ito mabasa, ngunit sa tingin niya ay matutulungan siya ng mangkukulam ng tabo, at sinabi niya sa kanya na mahahanap niya siya sa lupain ng mga halimaw na may gininto ang mata. Pinasasalamatan niya ito sa tulong, ngunit kahit napakiramdam niya ay hindi niya nabayaran ang kanyang pagligtas sa kanyang buhay, sinabi niya sa kanya na quits na sila.
Pagkatapos niyang umalis, iniisip pa rin ni Toka na baka atakihin siya nito kapag nakalaya na siya, kaya sinabihan niya si Peg Amaro na bantayan ang kanyang likuran. Nakarating si Toka sa isang bayan na tinatawag na Melis, ngunit nagulat siya kung gaano siya kadaling nakapasok dahil hindi man lang siya inabala ng mga gwardya. Pumunta siya sa isang inn kung saan pinaghihinalaan siya ng may-ari, ngunit nang magpakita si Toka sa kanya ng pera, ganap na nagbago ang kanyang saloobin. Sa gabi, naglalakad si Toka sa bayan, at pakiramdam niya ay medyo ligtas ito. Nagtataka siya kung ang mga tindahan doon ay nagbebenta ng mga magic item, at pagkatapos makakuha ng ideya kung ano ang bayan, pumunta siya upang kumain ng hapunan kung saan nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nag-uusap tungkol sa kung sino ang pinakamalakas na grupo sa kontinente. Pinangalanan nila ang lahat ng iba't ibang mga crew, ngunit sa huli, iniisip nilang lahat na ang Black Dragon Knights ng Bakas Empire ang pinakamalakas dahil sila ang nag-wipe out sa Holy Empire ng Nia. May mga alingaw-ngaw na ang kanilang 5 dragons ay karibal ng isang buong hukbo, at ang kanilang pinuno na si Garland ay itinuturing din na pinakamalakas sa sangkatauhan. Bumalik si Toka sa kanyang silid, kung saan plano niyang hanapin muna ang Witch of Taboos. Kailangan din niyang magtrabaho sa eksperimento upang mapataas ang lakas ng slime na nangangailangan ng powdered bond ng Skeleton King. Naalala ni Toka na matatagpuan ang Skeleton King sa mga guho malapit sa bayan. Kinabukasan, sinabi ng isang lalaki na nagngangalang Herbert sa lahat na may nakitang bagong palapag sa mga guho, kaya gusto niyang tuklasin ito ng lahat at sinabing ang sinumang makakita ng Dragonite Chalice ay bibigyan ng 300 ginto. Gagantimpalaan din sila para sa anumang iba pang kayamanan na ibabalik nila, at pinapayagan silang gumamit ng anumang material ng halimaw na mahahanap nila. Nakita ni Toka ang isang babae na pinagtritripan, at napagtanto niyang si Syra iyon, ngunit nagulat siya nang banggitin ng lalaki na siya ay dating kapitan ng kabalyero. Ibinunyag ng lalaki na nakilala niya siya minsan, at niyaya niya itong lumabas ngunit tinanggihan siya nito. Hindi natatandaan ni Syra na nakilala niya siya, kaya binanggit niya na isa siyang elf na tumatakbo, at tiyak na matulis ang kanyang mga tainga. Ngunit nang tanggalin niya ang kanyang hood, laking gulat niya nang makitang normal ang tenga nito. Pagkatapos nito, plano ni Toka na bumili ng ilang mga item, at naabutan niya si Siret na napagtanto na pupunta rin siya sa mga guho. Sinabi ni Toka sa kanya na mag-ingat dahil ang lalaking ng trip sa kanya ay napuno ng galit at poot, ngunit sa palagay niya ay mas mabuti kapag ang mga tao ay napupuot sa kanya dahil ito ay nagiging dahilan upang sila ay lumayo. Alam ni Toka na sinusubukan nitong iwasan ang anumang pakikipag-ugnayan sa ibang tao, ngunit humingi siya ng tulong sa kanya sa pagbili ng mga item dahil ayaw niyang ma-scam. Pagkatapos niyang bilhin ang kagamitan, binayaran niya si Syra para sa tulong nito, ngunit nagulat siya sa dami ng ibinibigay nito sa kanya. Aalis na sana si Syra pero bigla siyang natambo at naalala niya na ilang araw na siyang hindi nakakatulog. Pagkatapos nito, pumasok si Toka sa mga guho, at nakita niya ang ilang lalaki na tumakbo palayo sa isang halimaw, ngunit naparalisan niya ang halimaw at inatake ito ng kanyang kutsilyo. Bumalik ang mga lalaki kasama ang ibang tao ngunit laking gulat nila nang makitang napaslang na ang halimaw. Hindi nararamdaman ni Toka na makapangyarihan ang mga halimaw doon, at hindi siya gaanong nakakakuha ng XP, kaya plano niyang tapusin ng mabilis ang kanyang misyon. Nakita niya ang lalaking ng trip kay Syra, at nakita naming umupa siya ng 2 lalaki para tapusin siya, ngunit gusto nilang magsaya sa katawan nito bago siya tapusin. Nilapitan sila ni Toka, at bago nila siya atakihin, hiniling niya sa kanila na iligtas siya, ngunit nang makitang hindi na magbabago ang isip nila, panaralisan niya sila at ginamit din ang kanyang lason. Nakakaramdam siya ng kasiyahan mula sa pagpaslang sa mga taong katulad nila, at pagkatapos niyang umalis, sila ay tinatapos ng mga halimaw. Malapit nang marating ni Toka ang bagong palapag, ngunit nagpa siyang magpahinga bago magpatuloy, kaya't nakatulog siya ng ilang oras habang nagbabantay si Peg Amaro. Pagkatapos nito, nakatagpo siya sa isang grupo na tinatawag na Saber Tigers, at sinabi ng kanilang vice captain, na nagngangalang Ferdo, kay Toka na may kakaibang nangyayari sa mga guho dahil nakakahanap sila ng mga halimaw na nasawi sa kakaibang paraan, at hindi nila magagawa na alamin kung ano ang pumaslang sa kanila. Ang tanging alam nila ay ang kanilang balat ay nagiging mapatlet, at ang kanilang kapitan, si Lilia, ay nagpapansin na maging ang malalakas na halimaw ay nasasawi sa parehong paraan. Pinahahalagahan niya ang kaligtasan ng kanyang grupo, kaya nagpa silang bumalik sa ibabaw, at iniisip niya kung gusto ni Toka na sumama sa kanila, ngunit nagpa siya itong manatili.
Pagkaalis nila, naisip ni Toka na pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga halimaw na napaslang niya, at sa tingin niya, ito ay isang magandang bagay dahil kung kumalat ang balita, nangangahulugan ito na mas kaunting mga tao ang mananatili sa mga guho. Nahanap niya ang Dragonite Chalice ngunit bago niya ito kunin, nakita niya ang isang halimaw na estatwa sa tabi nito. Alam niyang sa sandaling kunin niya ito, mabubuhay ang estatwa, kaya pinaslang niya muna ang halimaw. Dumating din si Syra at nagulat siya dahil naisip niya na siya ang unang makakahanap ng chalice dahil ang iba pang mga mersenaryo ay umaatres. Nagpa siya si Toka na ibigay sa kanya ang chalice at wala siyang gusto na kapalit ngunit hindi niya ito matatanggap ng libre. Binuksan ni Toka ang isang lihim na daanan at ipinaliwanag na ang kanyang layunin ay talunin ang isang halimaw, kaya nag-alok si Siren na bantayan siya at nangakong hindi siya haadlang. Pinahihintulutan niya itong sumama sa kanya sa kondisyon na hindi sila magtatanong tungkol sa isa't isa, at kung gusto nitong bumalik sa labas ng mag-isa, wala siyang pananagutan sa kaligtasan nito. Tinanggap ni Syra ang kondisyon, at habang lumalalim sila sa mga guho, nakatagpo sila ng isang halimaw, ngunit madali itong natalo ni Syra, at humanga si Toka sa kanyang mga kakayahan. Tinanong niya siya tungkol sa mga halimaw na may gininto ang mata, at ipinaliwanag ni Siren na sila ang naglalaman ng napakaraming karanasan, kaya pinapaslang sila ng mga bayani mula sa ibang mundo para mabilis na mag-level up dahil wala silang anumang karanasan kapag pumaslang sila ng tao. Ang Demon Emperor ay nagpapalabas ng isang espesyal na enerhiya, at ang mga mata ng mga halimaw na malakas na naiimpluwensyahan ay nagiging ginto at nagiging marahas. Pagkatapos noon, nakarating sila sa isang silid, at binanggit ni Siren na kanina pa siya nakakaramdam ng halimaw, kaya ipinakilala siya ni Toka kay Peg Amaro. Nagpa siya si Toka na dapat silang magpahinga, at sinabihan niya si Siren na matulog, ngunit nang tumanggi ito, sinabihan niya itong humigalang sandali. Pinatulog niya siya gamit ang kanyang kakayahan, na nagpabalik sa kanyang orihinal na anyo ng elf. Samantala, nahanap ni Garland ang mga bangkay ng mga lalaking pinaslang ni Toka ngunit sa palagay niya ay si Syra ang may pananagutan sa kanilang pagkasawi at iniisip niya kung maaari niya itong bigyan ng magandang laban. Nahanap ni Toka at Syra ang Skeleton King, at napagtanto niyang mas malakas ito kaysa sa iba pang mga halimaw, kaya iniisip niya kung paano nila ito aatakihin. Binanggit ni Siren na kailangan nilang basagin ang pilak na kadena sa ilalim ng baba nito, at gumamit siya ng kapangyarihan para mapahusay ang kanyang mga pisikal na kakayahan at gumawa din ng kakaibang armament, ngunit gusto niyang ilihim ang kanyang kapangyarihan, kaya hiniling ni Cyrus sa kanya na huwag sabihin ito kahit kanino. Ang Skeleton King ay nagsimulang mag-ipon ng enerhiya sa bibig nito, at si Syra ay humingi ng paumanhin ng maaga sakaling hindi niya ito maprotektahan, ngunit nabigla siya nang matalo niya ito gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagkaparalise at lason. Nahanap ni Toka ang kanyang hinahanap, ngunit nang sila ay aalis na, dinala sila ni Peg Amaro sa isang itlog, at nagpa siya si Toka na dalhin ito sa kanya. Samantala, si Ayaka at ang iba pa ay lumalaban sa mga halimaw, at sinubukan niyang protektahan ang kanyang mga kaibigan, ngunit naantala siya ni Naomaki at Takodo na pinasabog ang mga halimaw. Si Toka at Syra ay umabot sa ibabaw, at lahat ay nagulat nang makitang nasa kanya ang chalice. Pagkatapos niyang isumite ito, nakipagkita siya kay Toka at sinabi sa kanya na may pagtanggap para sa kanya sa susunod na araw para makuha ang reward. Napagtanto ni Toka na libre siya hanggang doon, kaya sinabi niya sa kanya na pumunta sa kanyang silid dahil kailangan niya itong kausapin bago siya umalis. Muli siyang nagpasalamat sa pagbibigay sa kanya ng chalice ngunit sa palagay niya ay hindi niya kailangang pasalamatan ito sa anumang bagay. Sa gabi, si Toka ay gumagawa ng solusyon mula sa Forbidden Book upang madagdagan ang lakas ng slime ngunit sila ay nag-ambala ni Syra. Hiniling niya sa kanya na maging bodyguard niya dahil pupunta siya sa lupain ng mga halimaw na may gininto ang mata, at inaasahan niyang marami siyang aatakihin, kaya gusto niya na ang isang bihasang tulad niya ay makasama. Sinabi ni Siren na siya ay nasa isang paglalakbay sa lungsod ng Yado, at maaari silang dumaan sa lupain ng mga halimaw na may gininto ang mata upang makarating doon, ngunit hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Inihayag ni Toka na alam niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, at siya ang nagpatulog sa kanya sa mga guho. Binanggit niya na ginagamit niya ang kapangyarihan ng mga espiritu upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit bilang kapalit, hindi siya makatulog. Ngunit nagtitiwala si Cyrus sa kanya, kaya nagbago siya sa kanyang orihinal na anyo.
Sinabi rin niya sa kanya ang kanyang tunay na pangalan, na sinasabi sa kanya na huwag sabihin sa iba, at bilang kapalit, hindi niya ipapakita ang kanyang pagkakakilanlan sa sinuman. Pumayag siyang sumama sa kanya, at binigay din niya ang isa sa mga hiyas na nakita niya mula sa abandonadong silid. Pero nabigla si Siren dahil napakabihira nito. Nagtataka si Toka kung mahalaga ba ang mga ito, kaya nabanggit niya na maaari lamang silang gawin mula sa mga dragon na may asol na mata, at ang isa sa mga ito ay mas mahalaga kaysa sa gantimpala para sa chalice. Tumanggi si Siren tanggapin ito bilang bayad sa pagiging bantay niya, ngunit sinabi ni Toka sa kanya na hindi niya ito babawiin, kaya maaari niya itong itapon kung ayaw niya. Kinabukasan, narinig nila ang mga tao na nag-uusap tungkol sa kung paano nakita si Siren na umalis sa silid ni Toka sa gabi, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag pansinin ang mga ito. Iniisip ni Toka kung may alam ba siya tungkol sa ipinagbabawal na salamangka, kaya binanggit niya na ito ang salamangka na ipinagbawal ni Visaya, na nagpapaisip sa kanya na dapat itong maging epektibo laban sa kanya kung hindi siya papayag na gumamit nito ng sinuman. Dumalo si Cyrus sa seremonya para makuha ang kanyang reward, at pagkaalis niya, naghanda si Toka para isagawa ang eksperimento sa pagpapalakas ng lakas kay Peg Amaro. Sa seremonya, tinawag ang isang salamangkero upang subukan kung totoo ang chalice, habang si Toka ay nag-aalala kapag hindi bumalik si Cyrus sa kanilang napagkasunduang oras. Sa Alien Castle, nagtataka si Visaya kung bakit wala si Ayaka sa grupo ni Takodo, at binanggit niya na hindi siya makakatrabaho nito, kaya sinabi ni Visaya na nagugulo ang pagkakasundo ng kanilang klase dahil sa pagiging makasarili nito. Sinabi ni Ayaka na kahit anong mangyari, hindi niya makakatrabaho si Takodo dahil sa kinikilos nito kamakailan, kaya gagampanan niya ang kanyang mga tungkulin sa sarili niyang paraan. Sinabi sa kanya ni Visaya na kakailanganin niyang sanayin ang mga mabibigo sa paglilitis na ikinagulat niya dahil nagkaroon sila ng deal na dadalhin niya sa kanilang trabaho, ngunit binanggit ni Visaya na binigyan siya ng utos na itapon ang mga walang silbing bayani, kaya kung hindi niya sila sasanayin tatapusin sila. Samantala, hinanap ni Toka si Siren ngunit narinig niyang nag-uusap ang mga tao tungkol sa kung paano nahayag ang kanyang pagkakakilanlan at na siya ay tumatakbo. Hinahabol siya ng Black Dragon Knights, at kahit na nagawa niyang talunin ang ilan sa kanila gamit ang kanyang espiritu, nakipaglaban siya sa isa sa kanila na nagngangalang Gardo, ngunit sa tingin niya ay matatalo niya ito kung magagamit niya ang kanyang Spirit Regalia. Nagulat siya dahil ang kanilang utos ay hulihin siyang buhay, ngunit sinusubukan nilang tapusin siya, at ipinahayag ni Gardo na ang kanyang unit ay nasa ilalim ng mga lihim na utos. Pinabagsak niya ito, ngunit bago niya ito tapusin, plano niyang magsaya kasama siya. Ngunit biglang dumating si Toka upang iligtas siya. Sa palagay niya ay dapat na nilang tapusin ang kanilang kasunduan dahil kung siya ang kasama niya, siya rin ang target ng Black Knights, ngunit ayaw niyang dumaan sa abala sa paghahanap ng ibang bodyguard. Binigyan niya siya ng isang bag na puno ng mga hiyas bilang kabayaran para magpatuloy sa pagiging bantay niya, at bigla niyang sinabihan siyang alisin ang kanyang damit. Sinabi ni Toka sa kanya na palitan ang kanyang damit dahil nakita na siya ng mga tao sa kanyang kasalukuyang damit, at gumaan ang pakiramdam ni Siren na marinig ang kanyang pangangatwiran. Plano niyang hanapin ang Witch of Tabo, at sa tingin niya ay dapat makipag-ayos si Cyrus sa kanya para payagan siyang manatili doon dahil walang makakahanap sa kanya. Tinanong nila si Gardo kung sino ang nagpadala sa kanila para tapusin siya, ngunit bago siya makapagsalita, dumating si Garland at naghagis ng espada, na ikinasawi niya. Binanggit ni Garland na inutusan sila ni Emperor Ronaldo dahil hindi niya kayang isipin na may ibang taong kasama si Siren kaya sinabi niya sa kanila na tapusin siya. Sinabi ni Garland na makakahadlang lamang si Gardo sa kanilang daan, ngunit kung naiwasan niya ang kanyang espada, hahayaan niya itong mabuhay. Ang isa sa mga lalaki, na nagngangalang Shido, ay nagtataka kung ano ang dapat nilang gawin kay Siren kaya tinanong siya ni Garland kung ano ang mga utos mula sa emperador, at binanggit niya na sinabihan sila na gawin ang anumang gusto nila. Iniisip ni Shido na dapat nilang ipasa siya sa kanilang mga tauhan bago siya tapusin, ngunit ang isa pang lalaki, na nagngangalang Orbo, ay nag-iisip na magdudulot ito ng mga problema para sa kanila dahil sinabihan silang ibalik ang kanyang katawan ng buo ang kanyang kadalisayan. Sinabi ni Garland na kung matatalo siya ni Cyrus sa isang tunggalian, hahayaan niya ito, at interesado siyang makita ang kanyang Spirit Regalia sa pagkilos ngunit mas naging interesado siya kay Toka.
Hiniling niya kay Toka na magpakilala, kaya binigyan niya siya ng alias, ngunit alam ni Garland na gumagamit siya ng pekeng pangalan, kaya naman nagtataka siya kung bakit kailangan niyang itago ang kanyang tunay na pangalan. Hindi maintindihan ni Shido kung bakit nag-aaksaya ng oras si Garland kay Toka, ngunit natutuwa si Garland na kahit na nakatayo siya sa harap ng 5 dragon, hindi pa rin siya natatakot, at naghahanap siya ng pagkakataon para sa pag-atake. Alam ni Toka na ang isang maling galaw ay magreresulta sa kanyang kasawian, ngunit patuloy siyang nakangiti at nakikipag-usap. Sinabi ni Toka na kung naghahanap lang siya ng taong magbibigay sa kanya ng magandang laban, dapat lang nakalabanan niya si Vizier. Kaya binanggit ni Garland na ito ay dahil mayroon silang magandang relasyon ng alien, ngunit siya ay may mataas na pag-asa mula sa mga bayaning ipinatawag niya. Sinabi ni Garland kay Siren na siya ang dahilan kung bakit inatake ng Beacons Empire ang Nia, at ito ay dahil gusto ng kanilang Diyosa na ibalik siya ng Nia, ngunit tumanggi ang kanilang emperador. Inihayag ni Toka na isa siya sa mga bayani mula sa ibang mundo, na ikinagulat ng lahat, at nagtataka si Garland kung ano ang ginagawa niya dito. Sinabi ni Toka na nasa ibang liga siya kumpara sa iba pang mga bayani, kaya naman binigyan siya ng kalayaan ni Vizier na gawin ang anumang gusto niya. Tinanong siya ni Garland kung ano ang gusto niya, kaya binanggit ni Toka na gusto niyang maantala ang kanilang laban dahil plano niyang lumakas, at kapag naabot niya ang isang antas kung saan maaari siyang bigyan ng hamon, dapat silang lumaban sa oras na iyon. Napansin ni Garland na kawili-wili ang panukala, kaya tinanggap niya ito, ngunit plano pa rin niyang tapusin si Syra. Binanggit ni Toka na kailangan niya ang tulong nito sa kanyang paglalakbay, at nagulat si Garland na plano niyang kunin si Siren ng walang pahintulot ni Vizier, ngunit sinabi ni Toka na hindi ito mahalaga, at gagamitin niya siya para maging mas malakas. Kaya't nagpa siya si Garland na palayain siya, at nang subukan ni Orbo na muling isaalang-alang siya, nagbanta siyang tatapusin siya. Naghahanda si Garland na umalis, ngunit nalaman namin na ang lahat ng sinabi ni Toka ay para lang makuha sila sa saklaw ng kanyang spell, kaya nang sa wakas ay malapit na sila sa kanya, naparalisan niya silang lahat, at nahulog sila sa lupa mula sa kanilang mga dragon. Sinundan niya ito ng kanyang kakayahan sa lason, at humanga siya kay Garland dahil nakakagalaw siya ng kaunti, ngunit walang silbi ang lahat dahil mas masakit lang ito sa kanya sa paggalaw. Nagawa ni Garland na magpadala ng signal sa isa pang squad, at pagdating nila, sinabihan niya silang atakihin siya mula sa kalangitan at iwasang makalapit. Plano ni Toka na talunin ang lahat, at sinabi niya kay Siren na maaari siyang tumakas, ngunit nagpa siya itong manatili sa kanya. Biglang nalink si Toka kay Peg Amaro dahil pagkatapos ng pagpapalakas na eksperimento, nakakuha siya ng bagong kasanayan. Si Peg Amaro ay umabot sa langit, at pagkatapos na maugnay sa kanya si Toka, sila ay naging isa, at naparalisa niya ang lahat sa kalangitan gamit ang katawan ni Peg Amaro. Ang kanyang skill ay nag-level up, at na-unlock niya ang 3 bagong kasanayan. Ginagamit niya ang kanyang bagong berserk skill kay Orbo, at pinapataas nito ang marahas na tendensya ng isang tao, kaya alam ni Toka na ang paggamit nito sa kanyang paralyzed skill ay isang madaling paraan para pumaslang ng tao. Gumagamit siya ng isa pang kasanayan na tinatawag na Dark Shido, at inaalis nito ang kanyang paningin, ngunit hindi masama ang pakiramdam ni Toka na gamitin ang mga ito tulad ng mga lab rat dahil sila ay mga basura na may masamang intensyon para kay Syra. Si Toka ay humanga na si Garland ay buhay pa, at sa palagay niya ay hindi talaga tinawag si Garland na pinakamalakas sa sangkatauhan ng walang dahilan, ngunit kalaunan ay pumanaw siya. Sa gabi, sinabi ni Syra kay Toka ang tungkol sa isang lalaking kilala bilang Hero Slayer, na maaaring maging mas malakas pa kay Garland, ngunit sinabi ni Toka na napaslang na niya siya. Samantala, nakikita naming magkakasama ang klase, at iniisip ni Ayaka kung paano niya hindi pa rin na-unlock ang kanyang kakayahan. Nagpakita ang isang babae na nagngangalang Nika, na nagsasabi sa kanila na naroon siya sa ngalan ni Vizier, ngunit hindi matanggap ni Omaki ang pagtanggap ng mga order mula sa isang maliit na babae. Mabilis siyang nakipagtalo sa kanya upang ipakita sa lahat ang kanyang kapangyarihan, at sinabi niya sa kanila na oras na para sa susunod na yugto. Sinabi ni Toka kay Syra ang tungkol sa plano niyang paghihiganti kay Vizier, at wala rin itong magandang nararamdaman para sa kanya, kaya sinabihan niya itong gamitin siya sa anumang paraan para makaganti. Sinabi ni Toka na walang anumang bagay na mapapakinabangan niya sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya, ngunit binanggit ni Syra na iniligtas niya ang kanyang buhay, kaya susundan siya nito anuman ang gawin nito.
Nakikita namin ang isang grupo ng mga lalaki sa labas ng mga abandonadong guho na may napansing kakaiba, ngunit nagpasya silang huwag mag-ulat ng anuman dahil sa tingin nila ay imposible para sa sino man na nakalabas. Samantala, sa isang bayan, tinitingnan ni Toka ang isang maskara, at sinabi sa kanya ng may-ari na ito ay batay sa Fly King, na siyang hari ng lahi ng Demonic ngunit siya ay pinalayas dahil siya ay sinasabing masama. Binili ito ni Toka, at sa tingin niya ay nababagay sa kanya na maging isang diablo sa halip na isang bayani. Sa Magnar Kingdom, nakikita natin ang isang pulong sa pagitan ng mga bansa habang nagtataka sila kung paano natalo si Garland at ang Black Dragon Knights. Ang mga masasamang tala ay hinahabol nila si Syra at nakakita sila ng maraming dugo na iniisip na malamang na nasaktan siya sa pakikipaglaban sa kanila. Iniisip ni Vizia na ang pagkawala ng Black Knights ay isang malaking dagok sa kanilang puwersa laban sa Demon Emperor, sa pag-aakalang kakailanganin nilang umasa sa ating mga bayani. Ngunit alam ng emperador ng Nia Empire na hindi siya nagagalit dito. Ang hari ng Magnar ay nagtataka kung talagang natalo ni Cyrus si Garland, ngunit nakatanggap siya ng isang ulat na isang grupo ng mga mangkukulam na tinatawag na asento ang nagsabing sila ang may pananagutan. Sinabi ni Syra kay Toka na ang lupain ng Golden-Eyed Monsters ay nasa Hilaga, at nagpasya silang huminto sa isang inn. Naisip ni Syra na dapat silang makatipid, kaya nag-aalok siya na makisama sa isang silid sa kanya. Habang naghahapunan sila, naririnig nila ang mga chismis tungkol sa Black Knights, at nalaman nila ang tungkol sa asento. Nagtataka si Toka kung alam ni Syra ang tungkol sa kanila, kaya binanggit niya na sinasamba nila ang sinumpaang Diyos. Ngunit biglang nagpakita ang isang grupo ng mga lalaking nakahod, at tinawag nila ang kanilang mga sarili na Sorcerer Soldiers ng asento, ngunit hindi sila nakita ni Toka na nakakatakot. Siya ay masaya para sa kanila na kumuha ng kredito para sa pagpaslang sa Black Knights. Ang ilang mga lalaki ay nagsimulang magsalita tungkol sa mga taong sa tingin nila ay sapat na malakas upang tapusin ang Black Knights. Binanggit ng isa sa kanila ang Witch of Tabo, kaya hiniling ni Toka na marinig ang higit patungkol sa kanya, na nag-aalok na bibilhan sila ng mga inumin. Sinabi nila sa kanya na siya ay nakita lamang ng isang mandirigma na nagngangalang Eva mula sa Coliseum, ngunit bigla nilang sinabi sa kanya na ito ang kanyang maswerteng araw, habang nakikita namin siyang pumasok. Kaya't si Toka ay lumapit sa kanya at nagtanong kung alam niya kung saan ang Witch of Tabo ay. Binanggit niya na nakapunta na siya sa Golden Demon Zone, ngunit hindi niya nakilala ang mangkukulam. Nakikinig si Cyrus sa kanilang pag-uusap, at nagtataka si Eva kung bakit hinahanap ni Toka ang mangkukulam. Sinabi niya sa kanya na pangarap niyang maging scholar, ngunit binalaan siya nito tungkol sa pagpunta sa lugar, sinabi sa kanya na hindi siya mabubuhay kahit 3 araw doon, at pahalagahan ang kanyang buhay. Pagkatapos nito, sinabi ni Syra na nagsisinungaling si Eva, kaya dapat niyang malaman kung nasaan ang mangkukulam. Nang makabalik sila sa inn, napagtanto ni Toka na nakalimutan niya ang pagkain ng slime, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang bag upang gumawa ng pagkain. Nagbigay din siya kay Syra, at nalaman niyang masarap ang pagkain mula sa kanyang mundo. Nakita niyang maganda ang plastic wrapper, ngunit umihip ang hangin, at tinitigan siya ni Toka. Nagtataka siya kung paano nila pagsasalitain si Eva, iniisip kung ano ang pinahahalagahan ng mga blood fighter. Iniisip ni Siren na gusto nila ng pera upang mabili nila ang kanilang kalayaan mula sa kanilang mga may-ari, ngunit sinabi niya na ito ay isang napakalaking halaga. Samantala, nakipagkita si Eva sa isang babae, at nanumpa siyang tutulungan siyang makaalis doon. Nagsasanay si Syra gamit ang kanyang spirit armor, at namangha si Toka sa kanyang kahusayan. Hinihiling niya sa kanya na turuan siya, dahil sa palagay niya ay masyado siyang umaasa sa kanyang kakayahan. Sinimulan ni Syra na ipaliwanag ang mga bagay-bagay sa kanya, at naalala niya kung paano niya tinuruan ang iba pang mga kabalyero. Sinabi niya sa kanya na atakihin siya, kaya sinubukan niyang suntukin siya, at ipinakita niya sa kanya kung paano pigilan ang isang tao. Tumutulo ang pawis nito sa kanya, kaya napahiya siya, ngunit nagpatuloy sila sa pagsasanay. Pagkatapos nito, inamoy niya ang kanyang damit at napagtanto na gusto niya siya, ngunit bigla itong sumulpat sa kanyang likuran, kaya nag-aalala siya na nakita niya itong kakaiba. Sinabi niyang naglalaba lang siya ng damit nila. Binasa ni Toka ang kanyang libro pagkatapos nito, at binanggit niya na hindi siya makatulog. Inihayag ni Syra ang ilang mga halamang gamot na maaaring makatulong sa kanya, na sinasabi na ang mga ito ay may iba't ibang epekto. Gumagamit si Toka ng cube para gumawa ng sopas, at nakita ni Syra na masarap ito.
Idinagdag niya ang kanyang mga halamang gamot, ngunit pagkatapos nilang inumin ito, napagtanto niyang maling bote ang ginamit niya, at ito ang nagpapasigla sa kanila. Sinabi sa kanya ni Toka na ayos lang, nagpas siyang manatiling gising at basahin ang kanyang libro, ngunit tinanong niya ito kung mayroon siyang magagawa para tulungan siya. Iniisip ni Syra kung may gusto ba ito sa kanya, ngunit napapansin niya na nakatutok lamang siya sa paghihiganti, sa pag-aakalang ito ay isang sumpa. Kaya, sumusumpa siyang tutulungan siyang alisin ang sumpa niya sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, pumunta sila sa Blood Coliseum at napagtanto na si Eva ay kilala bilang isa sa pinakamalakas. Siya ay ibinenta doon bilang isang alipin, ngunit mabilis siyang naging tanyag at hindi natalo sa loob ng 3 taon. Ang kanyang huling laban ay nakatakda na para bukas, kaya napagtanto nilang hindi sila maaaring makipagtawaran sa pera dahil sapat na ang kinikita niya para bilhin ang sarili niyang kalayaan. Binanggit ni Siren na may pera na si Eva 2 taon na ang nakakaraan, kaya napagtanto nilang sinusubukan din niyang palayain ang babae. Binanggit din ni Siren na karamihan sa mga manlalaban ay nasasawi sa kanilang huling laban, dahil ang duke na nagpapatakbo ng Coliseum ay tumutugma sa kanila laban sa isang taong wala sa kanilang liga. Ngunit iniisip ni Toka na ito na ang kanilang pagkakataon. Nilapitan ni Toka si Eva, at muli niyang sinabi sa kanya na wala siyang alam tungkol sa Witch of Tabo, ngunit alam niyang itinatago niya ang katotohanan. Nagtataka siya kung may utang siya sa witch, at sinabi niya sa kanya na wala siya, ngunit binanggit ni Siren na nagsisinungaling siya muli. Naghahanda si Eva na labanan sila, ngunit isiniwalat niya na ang duke ay nagpaplano laban sa kanya, na nagsasabing gusto niya itong tulungan dahil alam niyang mayroon itong impormasyon tungkol sa mangkukulam. Binanggit ni Toka na maaari niyang agawin ang babaeng ipinaglalaban niya, na ikinagalit nito, ngunit ipinaliwanag niya na gusto lang niyang ipakita sa kanya na alam niya ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Nagpasalamat si Eva sa kanila para sa impormasyon, ngunit binanggit niya na hindi sila maaaring tumakas dahil ang duke ay maglalagay ng bounty sa kanilang mga ulo. Iniisip ni Toka na makakapagtago sila sa langgan ng mangkukulam, ngunit sinabi niyang walang makakarating sa Demon Zone. Nangako si Toka na paprotektahan ang kasama niyang si Liza, ngunit hindi siya sigurado sa lakas nito, kaya sinabi niya sa kanya na sapat na ang kanyang lakas para talunin ang Skeleton King. Binanggit ni Eva na ang mga halimaw sa Demon Zone ay mas malakas, ngunit inihayag niya na siya ang tumalo sa Black Dragon Knights, at hindi siya naniniwala sa kanya. Kaya, pinaralisado niya siya para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Nag-transform din si Cyrus sa totoong anyo nito at binanggit na siya ang hinahabol nila. Kaya, naniniwala si Eva sa kanila, ngunit plano pa rin niyang lumaban. Tinanong ni Toka siya kung tutuperin ng duke ang kanyang pangako kung manalo siya, at sa palagay niya ay hindi siya magiging malupit upang tanggihan ang kanyang kalayaan. Ngunit tinawag niya itong walang muwang dahil sa pagtitiwala sa duke. Habang papalayo siya kasama si Cyrus, sinabi niya kay Eva na aalis sila bukas ng umaga, at sinabing sumama siya sa kanila kung magbago ang isip niya. Humingi ng paumanhin si Syra kay Toka sa pagbunyag ng kanyang pagkakakilanlan, ngunit ginawa nitong mas kapanipaniwala ang kanyang kwento, kaya hindi niya ito pinansin. Nakatagpo sila ng asento na nagsasabi sa lahat na ang mga tao sa isang bahay ay isinumpa dahil sa pagrerebelde laban sa isinumpang Diyos at sa kanilang inapo, na mago, na nagsasabing ang sumpa ay responsable din sa pagkasawi ng Black Dragon Knights. Sumulong sina Toka at Syra at nakita nila ang isa pang grupo ng asento na nanliligalig sa isang babae, kaya ginamit niya ang kanyang berserk skill para makipaglaban sila sa isa't isa. Iniisip ni Syra kung makukuha ba ni Eva ang kanyang kalayaan kung siya ang mananalo sa laban, at hindi naniniwala si Toka na mangyayari ito dahil sa tingin niya ay masama ang duke. Samantala, narinig ni Eva ang duke na nagsasabi na bibigyan niya siya ng nakakamanhid na lason bago ang laban dahil gusto niyang matiyak na siya ay masasawi. Kaya, napagtanto niya na hindi niya ito mapagkakatiwalaan. Nagtataka ang kanyang nasasakupan kung ano ang plano niyang gawin kay Liza, at ipinaliwanag niya na gusto niya itong alagaan dahil sa tingin niya ay magiging isang magandang babae ito kapag siya ay lumaki. Binanggit niya na maaari niyang ibenta siya kung magsawa siya sa kanya, at napagtanto ni Eva na walang masayang pagtatapos para sa kanila. Kaya, nakipagkita siya kay Toka at nagpa siya na pumunta sa Demon Zone kasama niya. Samantala, si Liza ay pinahirapan ng kanyang amo, ngunit dumating si Eva at halos tapusin siya sa galit. Kaya, humingi siya ng tawad, sinabihan siya ng duke na disiplinahin si Liza.
Sinabi sa kanya ni Eva na sabihin sa lahat na pumunta sila sa timog, at ang babae ay humingi ng tawad kay Liza para sa lahat ng nagawa niya sa kanya. Dumating si Toka, sinabihan si Eva na magpatuloy nang wala siya, at nilapitan niya ang babae, sinabing hindi siya malilinlang sa kanyang pag-arte. Sinabi niya sa kanya na hindi sila makakatakas, sinabing tapos na ang lahat, at hindi niya akalain na sasaktan siya nito dahil siya lang ang makakapagligtas sa kanila mula sa duke. Ngunit, hindi niya ito maaaring payagan na mabuhay pagkatapos ng lahat ng mga bagay na ginawa niya kay Liza, kaya ginagamit ni Toka ang kanyang mga kasanayan sa paralyze at lason sa kanya. Sinabi niya sa kanya na mapupunta siya sa impyerno kung hindi niya siya patatawarin, ngunit binanggit niya na pareho silang mapupunta sa impyerno dahil hindi sila mabubuting tao. Habang nakikipagkita si Toka sa iba, nakiusap si Liza na payagan siyang sumama sa kanila, kaya ipinaliwanag ni Toka na maaaring nasa panganib ang kanyang buhay kung sasama siya sa kanila, ngunit wala siyang pakialam basta kasama niya si Eva. Tinanong siya ni Eva tungkol sa ingay na nanggagaling sa kanya, kaya ipinakilala niya sila kay Peg Amaro. Binanggit niya na bago niya masabi sa kanya ang lokasyon ng Witch of Tabo, kailangan niyang malaman kung bakit gusto siya nitong makilala. Kaya, ipinaliwanag ni Toka na kailangan niya itong maunawaan ang isang sinaunang inscription. Nagpa siya si Eva na magtiwala sa kanya dahil kahit na ginamit niya si Liza upang makuha ang impormasyon mula sa kanya, iniligtas pa rin niya ang mga ito. Iniisip ni Syra kung okay lang ba sa kanila na pumasok sa Demon Zone kasama ang isang bata, ngunit tiniyak niya sa kanya na mapoprotektahan niya si Liza. Tinawag niya itong mabait ngunit binanggit ni Toka na para ito sa kanilang interes sa isa't isa dahil kailangan nilang makipag-ugnayan si Eva sa mangkukulam. Idinagdag niya na si Liza ay isang dark elf tulad ng mangkukulam, kaya umaasa siyang magkakaroon sila ng positibong reaksyon mula sa kanya dahil nailigtas nila ang kanyang uri. Nakita nila na malapit na silang maabyutan ng mga humahabol sa kanila, kaya nagpa siya si Eva na labanan sila habang ang iba ay nakakalayo. Ngunit, sinabi sa kanya ni Toka na hindi niya mapipigil ang mga ito ng mag-isa, at kung masawi siya, hindi niya makukuha ang impormasyon tungkol sa mangkukulam. Nagpa siya silang lumaban ng sama-sama, at ginagamit nila ang kanilang mga kabayo bilang pang-aakit habang sinusundan sila ng unang grupo ng mga humahabol sa kanila. Ngunit inihayag ni Eva na sila ang mga personal na sundalo ng duke, at ang pangalawang grupo ay ang asento. Sinabihan siya ni Toka na magtago kasama si Liza dahil kailangan lang niya si Syra para sa kanyang plano. Hindi sigurado si Eva kung kaya nilang manalo dahil mas marami sila, ngunit binanggit ni Toka na kung hindi nila matalo sila ng direkta, pipilitin niya sila sa isang lugar na may bentahe para sa kanya. Nakatagpo ni Mago at ang kanyang mga tauhan ang isang sirang sanga, at napagtanto niyang isa itong bitag para makapasok sila sa kagubatan. Lumabas si Syrup ngunit nakasuot siya ng maskara, at ipinangako ni Mago na pakakawalan siya kung ibibigay niya sina Eva at Liza. Binanggit niya na sila ang pumaslang sa Black Dragon Knights, at nag-aalok siya na akayin sila sa kanilang mga target, ngunit inutusan niya ang kanyang mga tauhan na huminto dahil alam niyang dinadala sila nito sa isang bitag. Sa palagay niya ay sinusubukan niyang ipasok sila sa hanay ng spell kaya sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na panatilihin ang kanilang distansya. Ngunit tinanong siya ni Syra kung hindi nila siya tatapusin sa kanilang sumpa. Ibinunyag ni Mago na ang asento ay ang mga kahalili ng Assassin Guild's legacy, at gumagamit sila ng mga advanced na lason na nilikha gamit ang isang espesyal na formula na ipinasa ng mga inapo ng ilang nabubuhay na miyembro ng Assassin Guild. Napagtanto niya na ang mga pagpaslang na ginawa gamit ang mga lason ay hindi nag-iiwan ng bakas, kaya iniisip ng mga tao na ito ay dahil sa isang sumpa. Ibinunyag niya na hindi nila sinasadyang nakita ang insidente na kinasasangkutan ng Black Dragon Knights, ngunit dahil kilala sila na may walang katulad na lakas, ang kanilang kasawian ay maipapaliwanag lamang bilang resulta ng isang sumpa. Sinabi ng asento na sila ang pumaslang sa Black Dragon Knights para isipin ng mga tao na totoo ang kanilang sumpa, at plano nilang gamitin ang pamilya Zon para sakupin ang bansa. Sa palagay niya ay hindi niya sila haharapin ng mag-isa, kaya iniisip niya kung nasaan ang kanyang mga kaibigan, ngunit tinanggal niya ang kanyang maskara at ipinahayag na nakaharap niya ang Black Dragon Knights at nakaligtas. Ngunit hindi siya naniniwalang siya ang pumaslang sa kanila dahil sa tingin niya ay mas mahina siya kay Garland. Ipinakilala niya siya sa isang lalaking nagngangalang Burgos na dapat ay kalaban ni Eva sa kanyang huling laban, at binanggit niya na si Burgos ay may nakababatang kapatid na lalaki na nagngangalang Baron, at sila ang pinakamalakas na magkapatid sa asento.
Ibinunyag niya na sila ang mga decoys, at tinanggal ng kanyang mga tauhan ang kanilang presensya upang palibutan siya mula sa likuran, ngunit humanga siya sa kagandahan nito, kaya gusto niyang gawing siyang tunay na alagad ng mga isinumpang Diyos. Lumuhad si Cyrus sa harap niya, at plano ni Mago na ipanganak niya ang kanyang anak ngunit biglang ginamit ni Toka ang mga galamay ng slime para maparalisa ang lahat. Nagtataka si Mago kung ano ang nangyari sa kanilang unit, kaya ipinahayag ni Toka na naharap na niya sila, at nilason niya si Mago. Alam niyang hindi papasok si Mago sa kagubatan, kaya sinabihan niya si Siren na lumikha ng isang pakiramdam ng pagkabalisa sa kanila. Kapag ang misteryo ng pagkabalisa ay nalutas, ito ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng omnipotence na nagpaparalises sa mga kaisipan at lumilikha ng pagbubukas. Nasawi si Mago, at napanatag si Toka nang makitang bumalik ang unang alon ng mga sundalo dahil kung hindi sila bumalik, mabibigo ang kanyang plano. Naisip niyang makipag-ugnayan muli kay Peg Amaro, ngunit napagtanto niyang labis siyang nahihirapan, kaya nagpasya sila ni Eva na labanan ang mga sundalo habang si Syra ay nananatili upang protektahan si Liza. Nakita ng mga sundalo si Eva, at sumugod sila sa kanya, ngunit bago nila siya maabot, naparalisa sila ni Toka. Dumating din ang duke, ngunit habang sinusubukan ni Toka na paralisahin siya, sinabi sa kanya ng system na ang kakayahan ay umabot na sa limitasyon nito, kaya ginamit niya ang kanyang kasanayan sa kadiliman upang bulagin ang lahat habang tinatapos niya sila. Sinubukan nilang tumakas, ngunit sinabi niya sa kanya na tapusin ang lahat. Nagsimulang sumigaw ang duke habang napagtanto ni Toka na nasisiraan na siya ng bait kahit na hindi pa niya ginagamit sa kanya ang kanyang berserk skill. Pinasalamatan ni Eva si Toka sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong lumaban muli dahil naisip niyang tapos na ang kanyang mga araw ng pakikipaglaban, at sumugod siya sa mga sundalo, pinaslang ang lahat. Binanggit ng duke na aalalahanan niya ang lahat at pagbabayaran sila, ngunit panoralisa siya ni Toka, tinawag siyang walang isip dahil naisip niyang hahayaan siyang makatakas. Ipinaliwanag ni Eva na maaaring napatawad niya siya kung pinagtaksilan lang siya nito, ngunit sinaktan din niya si Liza, kaya nagpa siya itong tapusin siya, hiniwa ang kanyang ulo. Nagpasalamat si Toka kay Cyrus sa pagtulong sa kanya sa laban, at ginawa niya itong bise-kapitan ng grupo, na sinasabi sa kanya na maaari siyang gumawa ng anumang desisyon na gusto niya kapag wala siya. Pagkatapos nito, pinayelo niya ang mga katawan ng asento, at binasag niya ang mga ito, na nagpaplanong isisi sa kanila ang kasawian ng duke. Tinanong ni Liza si Syra kung magiging katulad niya ba siya dahil sinabi sa kanya ng innkeeper na hindi siya ituturing na babae kung hindi lumaki ang kanyang assets, ngunit sinabi ni Syra sa kanya na kalimutan ang lahat ng sinabi sa kanya ng innkeeper. Habang natutulog sina Liza at Eva, sinabihan ni Cyrus si Toka na magpahinga habang nagbabantay siya, ngunit binanggit niya na hindi siya makatulog, kaya nag-aalok siya na hayaan siyang magpahinga sa kanyang kandanggan. Ganoon din ang alok nito sa kanya, kaya napasandal siya, ngunit napagtanto niyang nagbibiro lamang ito, kaya mabilis itong bumangon. Humingi si Toka ng pahintulot sa kanya na hawakan ang kanyang tainga, at binanggit niya na kakaiba ang pakiramdam nito. Iniisip niya kung may espesyal ba itong attachment kahit kay Liza dahil malumanay ito sa kanila, kaya binanggit niya na ipinaalala sa kanya ni Eva ang kanyang tiyuhin, na ang tanging dahilan kung bakit gusto niyang bumalik sa kanyang dating mundo ay dahil sa kanyang tiyahin at tiyuhin. Sa palagay niya ay katulad niya si Liza dahil pareho silang lumaki sa isang malupit na kapaligiran, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan nila ay pinapaslang niya ang lahat sa kanyang landas, at ang tanging layunin niya ay paghihiganti. Sinabi niya kay Syra na maaari niya siyang iwan anumang oras na gusto niya, ngunit walang planong gawin iyon ni Syra dahil galit din siya kay Vizier. Kaya binanggit niya na bilang gantimpala para sa kanyang tulong, ibibigay niya ang anumang kahilingan na gusto niya kapag tapos na sila. Samantala, si Ayaka ay sinanay ni Nika, ngunit sinabi niya na hindi dapat sabihin ni Ayaka sa sino man na sinasanay niya siya dahil hindi siya bibigyan ni Vizier ng pahintulot. Nagtataka si Ayaka kung bakit siya tinutulungan ni Nika, kaya binanggit niya na ipinaalala sa kanya ni Ayaka ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Bumili si Toka ng mga damit para kay Liza, at masaya siyang may binili ito para sa kanya. Iniisip ni Syra na dapat nilang pangalanan ang kanilang grupo, at iminungkahi niyang tawagin nila ang kanilang sarili na Lord of the Flies Brigade, dahil ito ang pangalan na ginamit para sa hukbo na pinamumunuan ng Fly King. Narating nila ang Demon Zone, at sinabi ni Eva kay Toka na ay imbyo ang magic sa kanyang kamay, at nagpapakita ito ng mapa na nagpapakita ng lokasyon ng Witch of Tabo.
Sa gabi, iniisip ni Toka kung paanong hindi kumukupas ang kanyang pagkamuhi kay Vizeo, at alam niyang delikado ang Demon Zone, ngunit isa rin itong pagkakataon para makakuha siya ng maraming karanasan upang maisara niya ang agwat sa pagitan niya at ng S-rank na mga bayani. Samantala, sinabi ni Vizeye sa lahat na kahit na tumataas ang kanilang mga antas, wala silang mga kasanayan sa pakikipaglaban, kaya nagtipon siya ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng bansa upang sanayin sila, sinabing kailangan nilang maghanda upang harapin ang Demon Emperor. Pagkatapos nito, sinabi ni Vizeye kay Nika na kailangan ng mga bayani na magkaroon ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, at gusto rin niyang mag-level up sila, kaya plano niyang pumunta sa Golden Demon Zone. Nag-aalok si Siren na tulungan si Liza na bitbitin ang mga bag, ngunit naisip niya na kung ang iba ay nagdadala ng mas kaunting bagahe, ito ay magdaragdag sa kanyang pagkakataong mabuhay. Habang sumusulong sila, inatake sila ng isang halimaw, at sa tingin ni Toka ay katulad ito ng mga nakalaban niya sa mga guho. Inatake nito si Eva, ngunit hineranggan niya ito, at ginamit ni Toka ang kanyang lason at paralyzing skill upang talunin ito. Sinundan niya ito ng kanyang sleeping skill dahil gusto niyang suriin kung gagana ang kanyang kakayahan sa mga nilalang sa Demon Zone, ngunit napagtanto niyang mas mahina ang mga halimaw dito kumpara sa mga nasa guho. Tinusok niya ang halimaw at ibinunyag na ang mga seaweed na nalaglag nito ay isang sangkap para sa isang ipinagbabawal na bagay, ngunit nang makitang interesado si Syra dito, nagpasya siyang ibigay ito sa kanya. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, nakarating sila sa isang ilog, at naisip ni Eva na dapat niyang dalhin si Liza sa kabila nito, ngunit nagpasya si Toka na igalang ang desisyon ni Liza dahil gusto niyang tumawid dito ng mag-isa. Binanggit niya na ayaw niyang ganap na umasa kay Eva, ngunit bigla siyang nadulas, kaya iniligtas siya ng slime. Binanggit ni Toka na gusto niyang suportahan siya dahil magkapareho sila ng pagkabata, at habang nakatawid siya, iniisip niya kung ano ang pinag-uusapan nila. Kaya binanggit ni Eva na iniisip nila kung ano ang magiging hitsura ng anak ni Toka at Siret na ikinagulat ni Siret na naging dahilan upang mahulog siya sa tubig. Ayaw niyang huminto ang mga ito para sa kanya, kaya binigay ni Toka ang kanyang kasuutan sa kanya para hindi siya siponin, at tiniyak niya sa kanya na palagi niya itong hinuhugasan, ngunit gusto niyang maamoy niya ito. Bigla silang nakatagpo ng mga halimaw na nagpatakas kina Liza at Eva sa Demon Zone, at binanggit ni Eva na hindi niya sila matatalo. Kaya sinabi sa kanya ni Toka na manatili sa likod. Habang ang mga halimaw ay nakapasok sa kanyang hanay, naparalisan niya ang mga ito at sinundan ang kanyang kasanayan sa berserk, na nagiging sanhi ng kanilang pagdugo hanggang sa kasawian. Sinasabi sa kanya ng system na nakapag-level up siya. Pinutol niya ang isang piraso ng halimaw, at iniisip ni Eva kung kakainin niya ito, ngunit binanggit ni Siren na gagamitin niya ito upang mapahusay ang lakas ng slime. Nag-alala si Peg Amaro na kailangan niyang kainin ang halimaw, ngunit tiniyak sa kanya ni Toka na magiging iba ito kapag nagawa na niya ang solusyon sa pagpapahusay. Bigla nilang naramdaman ang isa pang halimaw sa malapit, ngunit ito ay ang itlog lamang sa bag ni Toka, na malapit ng mabitak. Isang kabayo ang lumabas sa itlog, at nag-aalala si Siren na baka atakihin sila nito, ngunit wala itong puot sa kanila. Napagtanto nila na mayroon itong organ sa likod nito, na sumisipsip ng mana, kaya ibinuhos ni Toka ang mana dito, at pagkatapos nitong sumipsip ng 1000 MP, ito ay nagiging itim na kabayo. Ngunit gusto pa rin ito na bigyan ito ni Toka ng mas maraming mana, kaya binigyan niya ito ng sapat isa pang 10,000 na binago ito sa isang malaking halimaw. Sinabihan sila ni Liza na pangalanan nito, kaya tinawag niya itong Slur. Samantala, ang mga bayani ay sinasanay ng mga taong itinalaga ni Vizeo, ngunit binanggit ni Takodo na sila ay nahaharap lamang sa mahihinang halimaw, kaya wala silang nakukuha kundi karanasan. Sa gabi, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga halimaw, na sa tingin ng mga guro ay masyadong malakas para harapin ng mga bayani, kaya't sinabi nila sa kanila na manatili. Iniisip ni Nika na napakalakas ng mga halimaw na hindi niya magagawang magpigil at mailigtas ang pagpaslang para sa mga bayani. Nagagawa nilang tapusin ang dalawa sa mga halimaw, ngunit ang iba sa kanila ay nagbabago ng kanilang landas upang salakayin ang mga bayani, kaya tumayo si Takodo at ginamit ang kanyang Dragonac Buster para sunugin silang lahat. Kinabukasan, nagising si Syra at napagtanto niyang wala si Toka, ngunit sinabi sa kanya ni Eva na hindi siya dapat mag-alala dahil hindi siya ang uri ng tao na iiwan sila. Lumabas sila at nakitang pinaslang ni Toka ang mga halimaw habang natutulog sila, ngunit nabigla si Eva na nagawa niyang pumaslang ng isang beast na parang tao ng mag-isa.
Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, at sinabihan ni Cyrus si Toka na magpahinga sandali, ngunit binanggit niya na gusto niyang pumunta hanggat maaari bago magsimula ang ulan. Iniisip niya kung natatakot ba si Liza, ngunit binanggit niya na pakiramdam niya ay ligtas siya dahil kasama niya ito. Bigla silang inatake ng isang halimaw, at madaling napaslang ito ni Eva, ngunit nararamdaman pa rin ni Toka na parang may mali, at bigla itong sumigaw, dahilan para sumugod ang lahat ng halimaw sa lugar patungo sa kanila. Nagtataka si Toka kung ano ang susunod nilang gagawin, sa pag-aakalang mapupuno sila ng mga halimaw, ngunit nagboluntaryo si Eva na kumilos bilang decoy, na sinasabing bibili siya ng oras para makatakas ang lahat. Sinisisi niya ang sarili niya sa mga nangyayari, iniisip niya na malapit na silang sakupin dahil naging pabaya siya. Nangako siyang babalik ng buhay, ngunit alam ni Toka na hindi siya mabubuhay, at sinabihan siya nito na huwag sisihin ang sarili, sinabing ginawa niya ang tama dahil kahit sino ay makakapaslang sa halimaw na tumambang sa kanila. Ipinaliwanag ni Toka na kailangan nila siyang dalhin sa mangkukulam dahil kailangan nilang makipag-ayos sa kanya, at alam nilang nagtitiwala siya kay Eva. Kinuha niya ang kanyang voice projection gem at inilagay ito sa kanyang helmet, habang binabanggit niya na siya ang may pinakamagandang pagkakataon na mabuhay dahil kasama niya sina Peg Amaro at Slorp kaya nagpa siya siyang kumilos bilang decoy. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga kasanayan ay maaaring talunin ang mga beast na tulad ng tao, at sinabi niya kay Siren na alagaan ang lahat kung hindi siya makakabalik. Samantala, nakita ng mga bayani ang papalapit na mga halimaw, kaya nagsimula silang magpanik, iniisip na kailangan nilang umatras. Isang grupo ng mga halimaw ang umatake sa kanila, kaya pinaghiwa-hiwa sila ni Takodo habang nagtataka siya kung bakit nilalampasan sila ng ibang mga halimaw. Ang isa sa mga babae ay inatake, kaya't iniligtas siya ni Karen, ngunit siya ay natamba, at ang babae ay tumakas. Sa palagay niya ay magiging okay siya dahil wala pang nasawi, ngunit naalala niya si Toka, na iniisip na siya ay nasawi na. Bumalik kami kay Toka habang binabanggit niya na ang mga halimaw ay malapit nang dumating, at nalaman namin na si Syra at ang iba pa ay nagtatago sa isang kuweba. Ibinuhos niya ang kanyang mana kay Slor, ginawa itong isang malaking halimaw, at isinaaktibo niya ang kanyang voice projection gem habang sinasabi niya sa slime na hudyat ng pagsisimula ng labanan. Kaya't nagpakawala siya ng isang malakas na sigaw, at napagtanto ni Toka na nagawa nilang maakit ang atensyon ng mga halimaw. Isinuot niya ang kanyang helmet at inutusan si Slor na tumakbo sa paligid ng kagubatan habang hinahabol sila ng mga halimaw. Sinabi niya na maaari silang masawi kung mabaigo ang kanyang plano, at nagpakita ang mga human beast, kaya naghahanda siyang harapin sila, na iniisip na oras na upang simulan ang labanan. Napagtanto ni Ayaka na dalawa sa kanyang mga kaklase ang nasawi, at tinanong niya si Yosoto kung ano ang nangyari sa kanila dahil alam niya na sila ay bahagi ng kanyang grupo, ngunit ipinaliwanag niya na siya ay isang mataas na ranggo na bayani habang sila ay nobodies lamang, sinabi na sila ay nasawi dahil sila ay mahina. Napagtanto ni Ayaka na hindi niya prinotektahan ang mga ito, kaya ipinaalala niya sa kanya na siya ay isang A-rank na bayani, na sinasabing tungkulin niyang protektahan sila, ngunit sinabi ni Yosoto sa kanya na itikom ang kanyang bibig, na sinasabi sa kanya na huminto sa pag-arte na parang mas mahusay siya kaysa sa kanya. Ipinaliwanag niya na karapat-dapat silang masawi dahil sila ay mga kakilakilabot na tao, sinabi nila na pinagtatawanan nila siya noon, kaya hindi siya naawa sa kanila. Ngunit nakialam si Takodo, sinabi sa kanya na siya ay isang walang silbing tao dahil siya ay kumikilos tulad ng isang talunan, kaya siya ay nagalit, at sinimulan niyang gamitin ang kanyang kakayahan habang si Takodo ay patuloy na iniinsulto siya, na iniisip na siya ay kaawa-awa. Ngunit sinabihan niya si Takodo na huwag maging masyadong maangas dahil lang sa siya ay isang S-ranker, na sinasabing si Ayaka ay isa ring S-rank na bayani, ngunit hindi pa rin siya natuto ng kakaibang kasanayan. Ipinaliwanag ni Yosoto na ang ranggo ng bayani ay hindi mahalaga dahil posibleng talunin ng mga bayani na may mababang ranggo ang mga S-rank, kaya sinabihan niya si Takodo na huwag siyang maliitin, na sinasabing patutunayan niya na iba ang kanyang lakas. Gusto siyang harapin ni Omaki, ngunit pinigilan siya ni Takodo, kaya naisip ni Yosoto na natatakot sila sa kanya, at nagsimula siyang maglakad palayo habang sinabi ni Takodo kay Ayaka na hinihila niya pababa ang mga S-rank na bayani, dahil siya lang ang walang natutunan na isang natatanging kasanayan. Narinig niyang nag-uusap ang mga kaklase niya tungkol kay Karen, at binanggit nila na nawawala siya, kaya nag-alala si Ayaka.
Nakita namin si Eva na kasama ang iba habang binabanggit niya na gusto niyang sundan si Toka dahil alam niyang pagod na pagod ito, sinabing hindi ito nakatulog ng maayos dahil lagi niya silang binabantayan sa gabi. Ipinaliwanag niya na maaari niyang itago ang kanyang presensya sa kagubatan, at ibinunyag niya na mayroon siyang night vision, kaya maaari niyang i-navigate ang terrain habang madilim. Binanggit niya na gusto niyang mabuhay siya, at iniisip ni Siren na nagsasabi siya ng totoo, kaya pinayagan niya siyang magpatuloy sa kanyang plano. Nangako si Eva na babalik itong buhay, at binanggit ni Siren na paprotektahan niya si Liza habang wala si Eva. Bumalik kami kay Toka habang patuloy na hinahabol siya ng mga halimaw, ngunit iniunat ng slime ang kanyang mga galame habang ginagamit ni Toka ang kanyang berserk skill sa mga halimaw, na naging dahilan upang maglaban sila sa isa't isa. Ngunit isang grupo ng mga halimaw ang malapit nang umabot, kaya't naparalisan niya ang mga ito, ngunit napapansin niya na ang mga halimaw ay umangkop na sa kanyang mga pag-atake. Biglang umulan habang napagtanto niyang hindi na niya naririnig ang mga galaw nila, at napapansin niyang nauubusan na siya ng mana, kaya naisip niyang kailangan niyang mag-level up bago ito umabot sa zero. Alam niyang may 1 toneladang XP ang mga halimaw na parang tao, kaya sa tingin niya ay makakapag-level up siya kung tatapusin niya ang mga ito, ngunit alam niyang mahihirapan siya dahil kailangan niyang maging malapit sa kanila para makatanggap ng XP kapag nasawi sila. Kaya't nakaisip siya ng isang plano, at sumugod siya patungo sa mga halimaw, na paralisahin ang mga ito habang dumadaan siya sa kanila. Malapit nang umabot sa zero ang kanyang mana, ngunit nilapitan niya ang mga halimaw at ginamit ang kanyang kasanayan sa pagngangalit upang tapusin ang mga ito. Nagagawa niyang mag-level up, at ang kanyang MP ay ganap na naibalik, ngunit mayroong 2 higanteng halimaw na nagsimulang humabol sa kanya, at napagtanto niya na ang kanyang mga kasanayan ay hindi gagana sa mga ito, iniisip na kailangan niya ang mga ito sa kanyang linya ng paningin para maapektuhan sila. Kaya't ginagamit niya si Slur bilang isang decoy, habang nagpapakita siya sa likod nila at pinaparalisa ang mga ito bago gamitin ang kanyang kasanayan sa Berserk upang maalis ang mga ito. Hindi mabilang na mga halimaw ang humaharang sa kanyang dinadaanan, kaya inaatake niya ang mga ito gamit ang kanyang mga kasanayan, ngunit ang isa sa mga ito ay bumangga kay Slur, at siya ay bumagsak habang pinapalibutan siya ng mga halimaw. Ngunit patuloy niyang ginagamit ang kanyang mga kakayahan, at nagagawa niyang puksain ang mga ito habang nag-level up siya ng maraming beses. Nakikita namin si Karen habang iniisip niya si Toka, na iniisip na mailigtas niya ito, ngunit natatakot siyang gumawa ng anuman. Nakita siya ni Eva, nagtataka kung ano ang ginagawa ng isang tao sa kagubatan, at napagtanto niya na ipinaalala sa kanya ni Karen si Liza. Ngunit bigla siyang inatake ng isang babae na nagngangalang Itsuki, na gumagamit ng kanyang kidlat para maparalisa si Eva. Sa tingin niya ay sinusubukang tapusin ni Eva si Karen, kaya naghanda siyang harapin siya nang mapagtanto ni Eva na pareho silang mga bayani mula sa ibang mundo. Hindi siya makapagsalita dahil sa kidlat, at patuloy na inaatake siya ni Itsuki, ngunit bago niya ibigay ang pangwakas na atake, pinigilan siya ng kanyang kapatid na si Ajori, at sinabing si Eva ay iba sa ibang mga halimaw. Masasabi niyang mas matalino si Eva, at humihingi siya ng paumanhin para sa kanyang kapatid, iniisip kung nasaktan ang kanyang lalamunan sa pag-atake. Ipinakilala niya sila bilang mga bayani mula sa ibang mundo, at binanggit ni Eva na hinahanap niya ang kanyang master. Sa palagay ni Ajori na dapat maging malakas ang kanyang master kung nabubuhay pa siya pagkatapos ng stampede, at sinabi ni Eva sa kanya na hindi masusukat ang kanyang lakas, kaya nakita siya ni Ajori na kawili-wili, ngunit hinayaan nila siyang umalis. Samantala, nakikita natin na tinatalo ni Toka ang mga halimaw habang nagpapakita ang isang higanteng nilalang. Pero nagawa niya itong patulugin at tapusin. Sinabi niya na marami pa siyang mana, ngunit naabot na ng slime ang limitasyon nito. Nakita namin na nasugatan siya mula sa kanyang pagkahulog kanina, at nakita niya na mayroon pang isang humanoid na halimaw na natitira, ngunit tila nananatili ito sa labas ng kanyang saklaw. Bigla siyang sinugod nito, ngunit bago niya ito maparalisa, naglulunsad ito ng isang orb na nagsimulang magpaputok ng mga laser sa kanya. Nataman siya ng isa sa mga laser, at nataman din si Slur na naging sanhi ng pagbagsak niya. Alam niyang nasa problema siya, ngunit humingi siya ng pabor kay Peg Amaro. Ang halimaw ay naglulunsad ng isa pang globo, na nagsimulang magpaputok ng mga laser, at ang lugar ay natatakpan ng alikabok. Bigla nitong napansin ang helmet ni Toka at nakita si Slur sa likod nito.
Ngunit si Toka ay biglang lumipad pababa mula sa itaas at naparalisa ito, tinapos ito sa kanyang berserk skill. Ibinunyag niya na hiniling niya kay Peg Amaro na gamitin ang kanyang helmet bilang isang distraction habang inilunsad siya ni Slor sa langit. Nag-level up siya pagkatapos masawi ang halimaw, at ang pagkaparalisi niya ay nagbubukas ng bagong level. Bumalik si Slor sa mas maliit nitong anyo, at pinasalamatan sila ni Toka sa lahat ng kanilang tulong. May biglang isang lobo na tumalon sa kanya, ngunit iniligtas siya ni Eva sa tamang oras. Dala-dala niya silang lahat habang pabalik sila, at binanggit niya ang pakikipagtagpo niya sa mga babae. Ngunit natutuwa si Toka na hindi niya binanggit ang kanyang pangalan, dahil sa tingin niya ay magiging hadlang ang iba pang mga bayani para makaganti siya kay Vizier. Nagawa nilang makabalik sa iba, at masaya si Liza na ligtas sila. Ginagamot ni Cyrus si Toka at nagpa siya si Eva na bantayan sila magdamag. Alam ni Toka na hindi siya mapakali para matulog, kaya inalok siya ni Cyrus sa kanyang kandanggan. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang akuan ang lahat sa kanyang sarili, dahil alam niyang umaarte siya na kakayanin niya ang lahat simula nang pumasok sila sa Demon Zone para hindi siya mag-alala kahit si Liza. Ngunit nag-aalala siya para sa kanya, kaya sinabihan siya nito na suportahan siya para hindi siya mag-alala. Nanunumpa si Siren na poprotektahan siya, na nangangakong tutulungan siya sa anumang paraan. Sa kalaunan ay nakatulog si Toka, at habang ibinababo siya ni Siren, natambo siya at napunta sa ibabaw niya. Naisip niyang ikis siya, ngunit hindi niya na ginawa. Samantala, pinasalamatan ni Karen sina Itsuki at Ajori sa pagligtas sa kanya, ngunit nagtataka si Itsuki kung bakit siya bahagi ng grupo ni Aragi, sa pag-aakalang hindi ito bagay sa kanya. Ngunit nakikita natin nang dumating si Aragi upang i-recruit siya, natakot siyang sumali. Ngunit nanatili siya dahil sa tingin niya ay maaaring matulungan ni Aragi si Ayaka sa hinaharap. Nakita namin si Toka at ang iba pa na patuloy na naglalakbay, ngunit sinabi sa kanya ni Siren na may gusto siyang aminin sa kanya. Isang araw, napagtanto niyang mahal niya ito, ngunit umaasa siyang magkakaroon siya ng lakas ng loob na sabihin sa kanya. Pumasok sila sa teritoryo ng mangkukulam, at nagsimulang mabuo ang isang higanteng golem, ngunit naparalisa ito ni Toka. Nag-iisip si Eva kung dapat niya itong sirain, ngunit nagpa siya si Toka na iwanan ito upang hindi sila maging kaaway ng mangkukulam. Nagtungo sila ng mas malalim sa lugar at nakahanap ng isang kubo, kaya tiningnan nila ang loob nito, at nakakita si Eva ng isang nakatagong lugar. Nahanap nila ang mga golem na nagmimina sa ilalim ng lupa, at nakarating sila sa isang pinto na nangangailangan ng malaking halaga ng mana upang mabuksan, ngunit kumpiyansa si Toka sa kanyang mana level, at nagawa nilang buksan ito. Samantala, nagawa ni Karen na makabalik sa iba, at masaya si Aragi na makita siya. Natutuwa din si Ayaka na ligtas siya, at isiniwalat ni Ajori na may mga assassin na nagtatarget sa mga estudyante. Alam niyang mawawala sa sarili si Ayaka kung nasawi si Karen, ngunit sa tingin niya ay magiging boring ang mga bagay-bagay. Nakikita namin si Vizier habang nakatanggap siya ng balita tungkol sa paggalaw mula sa hukbo ng Demon Emperor, at tinawag niya ang mga bayani na bumalik, iniisip kung sila ay naging mas malakas matapos makaranas ng pagkatalo. Si Toka at ang iba pa ay nakahanap ng ganap na kakaibang espasyo sa pamamagitan ng pinto, at ang Witch of Taboo ay nagpakita sa harap nila, na ipinakilala ang kanyang sarili bilang Erika. Alam ni Toka na ito na ang kanyang pagkakataon na ma-decipher ang kanyang scroll sa pag-aakalang sa wakas ay makakapaghiganti na siya kay Vizier.